Mas inspired daw sa kanyang pagbabalik trabaho si pambansang Ginoo David Licauco pagkatapos ng kanyang wonderstruck moment sa Eras Tour ni Taylor Swift. Ano kayang abangan sa kanya ng fans? Ichichika sa atin yan ni Aubrey Carampel. May Eras Tour hangover pa si pambansang Ginoo David Licauco na kagagaling lang ng Sydney, Australia para manood ng concert ni pop superstar Taylor Swift. Certified Swiftie nga raw si David na una nang na-meet si Tay-Tay sa kanyang Red Tour concert sa Manila 10 years ago. Actually, ang daming mga friends ko na guys na nag-message sa akin saying na, wow, fan ka? Parang, uy, parang fan ka ba talaga? I mean, bakit ka fan ni Taylor Swift? Kasi siguro for them, parang very pangbabae talaga yung mga songs si Taylor Swift. Pero ako kasi, mahilig ako sa mga ganong kanta. Yung mga we're never, ever, ever. Pero di lang daw concert ang highlight ng kanyang Sydney trip dahil nakita rin niya ang kanyang kapatid at bagong pamangkin. Nadalaw ko siya for a day. Lumabas na kasi yung first pamangkin ko. Nakakatuwa nga yung hawak ko yung baby. Ngayong balik Pilipinas na, mas inspired daw si David sa trabaho. It's been raining in Manila. In his singer era na rin siya nang bisitahin namin sa kanyang rehearsals para sa Sparkle Goes to Canada concert tour. Dito makakasama ni David ang other half ng barda na si Barbie Forteza, pati na ang real-life Sparkle couples na sina Julian San Jose and Raver Cruz at Ruru Madrid and Bianca Umali. Kailangan daw talagang paghandaan niyang mabuti ang kanilang performances, lalo pa at idedirect ang show ni Sparkle GMA Artist Center Consultant, Mr. Johnny Manahan. It wasn't an easy task kasi hindi naman talaga ako singer. But I'm trying my best para magandang ipakita natin sa mga overseas Filipino workers abroad. Back to taping na rin si David ng upcoming Kapuso family drama na Pulang Araw, kung saan gumaganap siya bilang isang Japanese soldier na si Hiroshi. Challenging siya yung pag-aaral ng Japanese language kasi syempre iba yung tonality. But I think it's a good challenge for me. I would say this is the hardest role na ginampanan ko. So I'm just super excited kasi very dramatic. Pag hindi naman busy sa taping, isa rin sa pinagkakaabalahan ni David ay ang paglalaro ng basketball dahil may gusto raw siyang ituloy na pangarap na naudlot daw noon. I went back to my passion and yun, parang, for me kasi parang I still wanna pursue playing basketball professionally, hopefully. So maybe after Pulang Araw. Aubrey Carampel, updated to showbiz happenings.